Good morning, Lo. Bati ko kay Lolo Mati pagpasok ko ng komedor. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Good morning, Iho. Sabi ni Fe, kakauwi mo lang daw. Saan ka ba nagpunta? Tanong ni Lolo Mati na hinahalo ng kutsarita ang tasa ng kape niya. Diyan lang ho sa lalakhan, Lo. Nagpasalamat ako sa kasambahay ng ilapag niya sa harapan ko ang tasa ng kape. Dinampot ko ang kutsarita at hinalo-halo din ang tasa. May nakahain ng pagkain pang almusal sa mesa. Ano naman ginawa mo doon? Kunot noong tanong pa ni Lolo Mati. Humigop muna ako ng mainit ng kape. May dinalaw lang ho. Tumaas ang kilay ng abuelo ko at bahagyang tumaas ang sulok ng labi. Babae? Hindi ako sumagot at ngumisi lang sabay higop muli ng kape. Bakit kasi hindi ka nila mag-asawa? Abay nagkakaedad ka na, apo. Anong gusto mo, tumandang binata? Walang pamilya at walang anak? Abay sinasayang mo ang lahi natin. Inilapag ko ang tasa ng kape sa saucer at nagsandok na ng sinangag sa plato ko. Naglagay ako ng daing na bangus at itlog na maalat na may kamatis. Darating din ho tayo dyan, Lo. Sabi ko at nagsimula ng sumubo ng pagkain. Abay, kailan pa? 3 taon na lang 40 ka na. Bakit hindi mo na lang asawahin yung babaeng pinupuntahan mo sa lalakhan? Maganda daw yun at may-ari ng butik. Sabi ni Pancho. Bumagal ako sa pagmuya at tumingin kay Lolo Mati na kumakain na din. Langya, mukhang chinismis na naman ako ni Pancho kay Lolo. Yari siya sa akin mamaya. Hindi siya tipo kong babae, Lo. Hindi mo siya tipo pero lagi mong pinupuntahan? Bulalas ni Lolo Mati. Tumikim ako. Lo, hindi siya ang tipo kong babae na gustong asawahin. Maganda si Helga. Walang duda doon. Successful businesswoman din siya at maraming lalaki na gusto siyang mapangasawa. Maliban lang sa akin. Hindi ko kasi nakikita ang sarili na siya ang makakasama ko habang buhay. Tipo mo lang siyang ikama? Ang ibig mo sabihin? Hindi ako sumagot. Kumamot na lang sa batok. Umiling-iling naman si Lolo Mati. Baka naman mabuntas mo siya. Nag-iingat ho ako, Lo. Kahit kailan ay hindi ako nakipag-sex na walang balot. Itinuloy na namin ni Lolo Mati ang agahan at pinag-usapan ang mga negosyo, lalo na ang sabungan. Sa isang buwan na ang piyesta ng bayan at magdadaos kami ng tupada kaya kailangan ng ikondisyon ng mga manok. Ang kalahati ng kikitain ay mapupunta sa foundation na sumusuporta sa mga batang taga San Isidro na hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Pagkatapos namin mag-agahan ay nag-excuse na ako kay Lolo Mati at umakyat na ng kwarto para maligo. Pupunta pa ako sa farm para kamustahin ang mga manok at mga tauhan. At mamayang hapon naman ay pupunta ako sa store at sa office. Napahimas ako sa batok sa ibinalita sa akin ni Mang Kulas. Ang katiwala ko sa farm. Nagiinit ang ulo ko pero pinilit kong magpakahinahon. Bakit kasi hindi nyo inagapan na gamutin ng manok? May inis sa boses na sabi ko. May isang manok na namatay. Ang manok pa naman na iyon ang isa sa ilalaban ko sa tupada. Alaga pa naman iyon sa vitamins. Noong isang araw ay malakas pa iyon at nasa kondisyon. Tapos ngayon mababalitaan ko na lang na patay na. Sino ba naman ang hindi mag-iinit ang ulo? Inagapan naman po namin, boss. Lumakas pa nga ho siya. Yun nga lang kinahapunan nakita na lang namin na wala ng buhay at naninigas na. Bumuntong hininga ako at namewang. Wala na ako magagawa sa namatay na manok. Nag-disinfect na ba kayo? Opo, boss. Nag-disinfect na po kami agad kahapon at inilagay na sa quarantine area ang mga katabing manok ng namatay. Sagot ni Samuel, ang kanang kamay ni Mang Kulas. Tumango ako. Obserbahan niyo maigi ang mga manok. Malapit na ang piyesta ng bayan. Ayoko nang maulit ito. Maliwanag? Opo, boss. Sabay-sabay na sabi ng mga tauhan. Naglibot-libot pa ako sa farm. Chinek ko pang ilang facility. Sinabihan ko si Mang Kulas na panatilihing malinis ang lahat ng pasilidad, lalo na mga tubig na pinapainom sa mga manok. Mahirap na dahil kapag nagkasakit ang isa, ay hawa-hawa ng iba. Pagkatapos kong lumibot sa farm ay pinulong ko ang mga tauhan na nangangalaga ng mga manok. Lahat sila'y lalaki. Hindi namin pinapahawak ng manok ang mga babae at mahigpit naming pinagbabawal iyon. May paniwala kasi kami na mamalasan ng manok kapag hinawakan ng babae. Turo yun sa akin ni Lolo Mati. Bata pa lang ako. Nagbigay pa ako ng ilang bilin kay Mang Kulas bago ako umalis. Mag-alas 4 na ng hapon. Pupunta pa ako sa tindahan at sa office para kunin ang mga report. Sa bahay ko na iyon babasahin.
Pinor ko na ang Wrangler jeep ko sa parking lot at bumaba na kasunod si Pancho. Sumaludo sa akin ang 3 gwardya na nakatalaga sa malaking gate nang makita ko. Bumaba na din sa isang sasakyan sila Omar at Arnel. Pinagmasdan ko ang store. Marami-rami ang customer. Boss Raymond. Bati sa akin na isang customer na kakilala ko. Tinanguan ko siya. May ilan pang bumati na nakakakilala sa akin. Wala yatang taga San Isidro ang hindi nakakakilala sa akin at sa pamilya ko. Malaking porsyento ng mamamayan ng San Isidro ay sa amin na mamasukan. Nakita ako ni Emil, ang supervisor. Nakita kong minanduhan niya ang mga tauhan na mga nakatingin sa akin at biglang mga naging aligaga. Umakbang na ako papuntang store. Sumunod naman sa akin si Pancho at si Omar. Si Arnel naman ay naiwan at nakipaguntahan sa gwardya. Magandang hapon po, boss. Bati sa akin ni Emil. Tinanguan ko siya at ang mga boy na binati ako. Kumusta ang store, Emil? Maayos naman po, boss. Maganda po lagi ang pasok ng benta. Marami pa rin pong customer lalo na sa umaga at hapon. Iginala ko ang mata sa loob ng store. Pinakamalaking tindahan na ito sa lahat ng tindahan ng mga pagkain ng manok. May plano akong palakihin pa ito dahil sa lumalaki ang demand ng mga pagkain sa manok. Pati kasi mga taga-ibang lugar ay dito din sa akin kumukuha. Mag-export na rin kami sa iba't ibang probinsya pati na rin sa Manila. Nakikipagsabayan na rin kami sa mga top brand ng chicken feeds at nakikilala na rin kami kahit 10 taon pa lang ito. Dekalidad ang mga chicken feeds namin at mga organic pa. Tumuo ng mga mata ko sa mga kahera na abala sa pagsusukli sa mga customer pero nagtagal ang tingin ko sa dulong counter kung saan may nakapwestong magandang babae na nakaputing polo shirt. Mukhang siya ang bagong trainee. Agaw pansin ang itsura niya. Maganda siya sa tunay na kahulugan ng salitang maganda. Nakakasilaw din ang kaputian niya. Para siyang dayo dito sa San Isidro. Parang ang hindi siya bagay sa pwesto niya at parang pamilyar sa akin ang mata niyang matalim kung tumingin. Nagkita na ba kami dati? Boss, siya po pala ang bago nating kahera. Jenny, halika dito. Untag sa akin ni Emil at tinawag ang bagong kahera. Pero hindi natinag sa pwesto ang babae at nakatingin lang sa akin. Napataas naman ang kilay ko at napangisi. Mukhang may attitude ah. Uy, Jenny. Wait lang po Kuya Emil. Magsisiar lang ako. Anong babae at tumalikod na nang hindi man lang ako pinansin. Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko nagustuhan ang inasal niya. Kaya bago-bago may attitude. At ako pa na boss niya ang inisnab niya. Emil. Naku boss. Pasensya na po. Masama po kasi ang tiyan ng bagong kahera natin. Kanina pa nga po siya pabalik-balik sa CR eh. Sabi ni Emil na nakabukas sa muka ang takot. Never mind. Sinundan ko na lang ng tingin ng babae na malalaki ang hakbang na tumungo ng restroom. Mukhang masama nga ang tiyan, pero hindi ko pa rin mapapalampas ang ginawa niyang pang-iisnab sa akin. Ngumisi ako't lumabas na ng tindahan. Sumunod naman sa akin ang dalawa. Pumasok kami sa malaking gate at binati ulit ng mga gwardya. Tinanguan ko lang sila at dire-diretsyong naglakad papunta sa 3 palapag na building kung nasa ng opisina ko. Nakauwi na pala ang bubuit na bunsong anak ni Mang Elias. At sa tindahan na rin pala nagtatrabaho. Sabi ni Pancho. Sino dun? Tanong ni Omar. Sino pa? Di yung bagong kahera. Siya lang naman ang bagong mukha. Yung bagong kahera kanina na maganda at maputi. Yung inisnab si boss? Oo, yun nga. Ang laki ng pinagbago no? Ang ganda-ganda, mukhang artista at ang puti-puti pa. Kung sabagay cute naman siya noong bata pa. Madungis nga lang at taratitat. Ang layo na niya sa bubit na mukhang uhugin. Pero mukhang maldita pa rin. Asama ng tingin kay boss eh. Mukhang hindi pa rin nakakalimot. Natatawang sabi ni Pancho. Natigilan ako sa sinabi ni Pancho. Yung bagong kahera kanina na Isnabera? Yun na yung bunsong anak ni Mang Elias na nasa Manila. Yung uhugin na madungis na bata at maldita. Yung batang sinakyan ako sa likod at pinagsusuntok at pinagkakagat. Siya na yun? Jenny, 10 kilong pellet. Sabi ni Atong at iniabot sa akin ang buong 500 papel. Sinuklian ko naman iyon at naresibuhan at iniabot kay Atong. Pangatlong araw ko ng training ngayon sa pagkakahera. So far, medyo gamay ko na ang lahat. Sa report lang ako nalilito. Minsan, pero ginagabayan naman ako ni Kuya Emil na siyang nagtutrain sa akin.
7 days ang training ko at kapag nakapasa ako kay Kuya Emil at sa mga kasamahan ko dito sa tindahan ay regular na ako. May allowance naman akong natatanggap sa training kaya hindi na masama. Pinagbubutihan ko talaga ang ginagawa ko dahil gusto kong magtagal dito. Mababait naman sa akin ang mga kasamahan ko lalo na ang mga boy. Bagamat may pagkapilyo sila. 5 kaming kahera pero 2 lang ang masasabi kong mabait sa akin. Si Chinchin at si Lolit. Si Kimberly naman at si Nancy ay may pagkamataray. Pero siguro sa umpisa lang iyon dahil bago pa lang ako. Basta pakikisamahan ko na lang sila ng maayos. Hindi naman nalalayo ang mga edad namin. Pero ako ang pinakabata sa kanila. Isang sakong broiler ganda. Pakirisubuhan lang. Nakangiting untag sa akin ng isang customer. Nakangiting kinuha ko din ang bayad at sinuklian. Binawan ko rin siya ng resibo. Napansin ko naman na maraming nakapila sa counter ko. Sa iba kong kasamang kahera ay paisa-isa lang. Mga boss, sa kabilang counter po maluwag. Sabi ni Atong sa mga customer na nakapila sa akin. Hindi, ayos lang ako. Hindi naman ako nagmamadali. Sabi ng isang lalaking customer na patingin-tingin sa akin. Wala talagang lumipat sa kanila at matyagang nakapila sa counter ko. Natatawa na nga lang ako minsan sa mga pambobola nila. Ayos lang na bulahin nila ako basta walang bastusan dahil sasaksakin ko talaga sila ng ballpen. Mukhang mapapadalas ang bili ko dito ah. Sabi ng isang customer na lalaki na 2 sako ng feeds ang binili. Nginitian ko lang siya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pag-irap sa akin ni Kimberly. Hindi ko na lang siya pinansin at nagkibit-balikat na lang. Tuwing umaga talaga, dagsa ang customer. May mga tagalabas pa ng probinsya at sako-sako kung bumili sila. Meron din namang mga tingi-tingi. Sa isang araw, kulang-kulang 1 milyon o higit pa ang benta. Pero pa yung mga PO. Dito lang daw yun sa tindahan, sabi ni Lolit. Sa ibang store ay malakas din daw ang benta. So, kumusta naman sa Starbucks? Tanong ni Carlo habang nandito kami sa kantin at nanananghalian. Break time ko ngayon at sabay kami ni Carlo. 30 minutes lang ang break ko sa tanghalian at 30 minutes naman mamayang 3:00 ng hapon. Okay naman, medyo nasasanay na ako sa dami ng customer. Medyo gamay ko na rin ang paggawa ng report. Sabi ko sabay subo sa kutsara. Sabi ko naman sa'yo kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Ngumiti ako, malaki talaga ang bilib niya sa akin. Salamat, Bax. Sambit ko. Tumaas ang kilay niya. Para saan? Ngumuso ako. Pinasok mo ko dito. Sus, wala yun. Saka gusto ko rin naman na magkasama tayo sa trabaho. Nag-appear kaming 2. Kain at chismis ang ginagawa namin. Ang dami niyang chika tungkol sa mga kasamahan namin sa trabaho. Ultimo mga customer namin ay chinichismis din niya. Chismokers talaga siya ng taon. Dahil 30 minutes lang ang break time ko ay nauna na ako sa kanya. Mahirap na ang malate ng kahit 1 minuto. Sinisimangutan ako ni Kimberly na siyang susunod na magbe-break. Pinagalitan nga niya ako kahapon nang malate ako ng 1 minuto. Hindi ko kasi namalayan ng oras. Nag-sorry na lang ako dahil kasalanan ko naman. Kimberly, ikaw na mag-lunch. Untag ko kay Kimberly na nagre-retouch. Naglagay pa siya ng lip tint. Medyo hindi ko gets. Bakit naglagay pa siya ng lip tint? Kakain lang siya. Tumingin lang siya sa akin at isinara na ang compact powder at inilagay na sa shoulder bag niya pati na ang lip tint. Pumunta naman ako sa counter ko. Nginitian ko si Lolit at Chinchin na sinusuklian ng mga customer. Mangilan-ngilan na lang ang customer dahil tanghalian na. Girls, una na ako. Paalam ni Kimberly sa amin at isinukbit na ang bag. Gayak na gayak ka na naman, girl. Kakain ka lang naman. Puna ni Lolit. May katatagpuin kasi yan. Pambubuking naman ni Nancy na nakangisi pa. Ngumisi lang si Kimberly at hinawi ang kulay mais na buhok. Maganda naman si Kimberly at may kaputian din kahit mahilig siyang mag-makeup. Kapag wala nga siyang ginagawa ay lagi siyang nakaharap sa maliit niyang salamin o kaya na may cellphone ang kaharap niya. Siguro may boyfriend siya. Hindi naman malabo. Huwag nga kayong magulo. Oh, mauna na ako sa inyo. Hoy, 30 minutes lang ha. Ako susunod na magla-lunch, huwag ka magpapalate. Ani Chinchin. Oo na. Natatawang sabi ni Kimberly at lumabas na ng tindahan. Inasar pa siya ng mga boy na kinindatan niya lang. Tumawid na siya sa kabilang kalsada at pumara ng tricycle. Sino naman kaya ang bagong jowa nitong si Kimberly? Usisa ni Lolit. Yung driver yata ng 10-wheeler truck dyan sa construction.
Nakikita ko minsan magkasama sila sa bayan. Tapos may mga post pa sa FB si Kimberly na kasama yung lalaki. Sabi ni Nancy. Wala na ba sila nung driver ng mixer sa kabilang construction? Wala na yata. Hindi ko na sila nakikita magkasama eh. Grabe din yung si Kimberly, no? Mahilig sa driver. Mahilig ka mong sumakay. Malasyosang sabi ni Nancy at nagtawanan na lang silang tatlo. Ako naman ay nangiti na lang. Ayokong sumabat dahil baka sabihin nila feeling close ako. Sa kabuhay na ni Kimberly iyon, bahala na siya sa gusto niyang gawin. Inasikaso ko na lang ang mga customer at inayos ang mga resibo. Mamaya ay ako ang gagawa ng inventory report. Habang papalapit ang hapon at ang uwian ay dumadami ulit ang customer pero hindi iyon kasing dami sa umaga. May mga customer pa nga na taga sa amin at nakikipaguntahan pa sa akin. Umihirit pa ng tawad sa akin. Hindi pa nga ako regular pag aabonohin pa ako. Hoy, umayos kayo na dyan sa boss. Untag sa amin ni Kuya Emil. Nagangat naman ako ng tingin mula sa sinusulat. Nakita ko naging aligaga ang mga boy. Asikasong-asikaso nila ang mga customer. Pati na rin ang mga kasama kong kahera ay aligaga din. Nililigpit nila ang mga nakakalat sa mga counter nila. Si Kuya Emil ay niligpit pa nga ang mga nakakalat na sakong walang laman na nasa gilid. Hoy Jenny, iligpit mo yung mga resibo mo. Ayaw ni Boss Raymond na makalat ang counter. Untag sa akin na Chin-Chin. Napakunot-no ako sa binanggit niyang pangalan na parang pamilyar sa akin. Boss Raymond? Oo, yun ang big boss natin. Stricto yun at ayaw na makalat. Gusto nun lahat ay organize. Lalong lumalim ang kunod sa noo ko kasabay noon ang pag-flashback ng pangit na alaala sa nakaraan. Malinaw pa rin sa alaala ko ang eksenang iyon. Ang itsura ni Kuya Joel na putok ang labi. May mga pasa sa muka at namimilipit sa sakit dahil binugbog siya ni Boss Raymond, ang kilalang sigang mananabong dito sa bayan namin. Humugot ako ng malalim na hininga. Tila may malaking bagay ang nakadagan sa dibdib ko. Sa tuwing naalala ko ang nakaraan, ay bumibigat ang pakiramdam ko at bumabangon ang galit sa dibdib ko. Hindi naman siguro ang Boss Raymond na bumugbog sa Kuya Joel ko at ang Boss Raymond na amo daw namin ay isa. Pero posible din. Ayan na si Boss Raymond. Halos pabulong na sabi ni Chin-Chin na natataranta pa at hindi alam kung ano ang hahawakan. Dumako naman ang paningin ko sa harapan ng store. Papalapit ang tatlong lalaki sa tindahan pero mas tumuon ang tingin ko sa malaking lalaki na nasa gitna. Bruskong-brusko ang dating niya sa suot niyang t-shirt na itim na umahakab sa maskulado niyang katawan. Nakadagdag pa sa nakakatakot niyang dating ang tattoo niya sa kanang braso. Seryosong gwapong mukha niya. Maraming taon na lumipas pero parang walang nagbago sa kanya maliban sa lalo pa siyang nakakatakot tingnan dahil sa malaking tao siya. May mga customer na binabati siya. Tinatanguan naman niya ang mga ito. Mukhang kilala siya. Kumuyom ang kamao ko kasabay ng pag-aho ng galit sa dibdib ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya kay Kuya Joel. Tumalim ang mata ko at nagtagis ang mga ngipin ko. Kung ganoon ay siya palang amo namin. Ang big boss. Pumikit ako ng mariin. Parang gusto kong kumprontahin si Carlo. Bakit hindi niya sinabi sa akin na si Boss Raymond pala ang amo namin? At bakit hindi rin kasi ako nagtanong? Kumusta ang store, Emil? Tanong ni Boss Raymond kay Kuya Emil. Umikot ang mata ko. Wala ding nagbago sa boss niya. Malaki at magaspang pa rin na parang kulog. Maganda po lagi ang pasok ng benta, boss. Marami pa rin pong customer lalo na sa umaga at hapon. Sabi ni Kuya Emil na tuwid ang pagkakatayo. Tumango si Boss Raymond at ikinala ang mata sa loob ng tindahan. Minati siya ng mga kasamahan ko bagamat dama ko ang pangingilag ng mga ito sa kanya. Hanggang sa napako sa akin ng paningin niya. Hindi naman ako bumitaw ng matalim na tingin sa kanya at nakipagtitigan pa. Naalala ko nung maliit pa ako. Nang sampahan ko siya sa likod at pinagbabambo at pinagkakagat dahil sa pambubugbog niya sa kuya ko. Parang gusto ko ulit-ulitin iyon ngayon, sabay hindi na ako papasok kinabukasan. Total naman ay nawalan na ako ng ganang magtrabaho dito dahil siya pala ang amo ko. Boss, siya po pala ang bago natin kahera. Jenny, halika dito. Tawag sa akin ni Kuya Emil. Tumaas naman ang kilay ni Boss Raymond na matiim na nakatingin sa akin. Tila naman may pumitik sa dibdib ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hoy Jenny! Untag sa akin ni Kuya Emil na pinandilatan pa ako ng mata.
Tumikim ako at nag-iwas ng tingin kay Boss Raymond. Wait lang po Kuya Emil, magsi-CR lang ako. Sabi ko at lumabas ng counter ko sabay talikod. Ramdam ko ang mga tingin nilang nakasunod sa akin. Malalaki ang hakbang na naglakad ako at tinungo ang CR na nasa likod ng tindahan. Pagpasok ko sa banyo ay nilak ko agad ang pinto at sumandal. Sinapok ko ang dibdib kong malakas ang kalabog. Anyari? Kaloka ka naman bakla. Bakit hindi mo sinabi na si Boss Raymond palang amo natin? Sita ko kay Carlo habang naglalakad kami papunta sa terminal ng tricycle. Pauwi na kami ngayon. Ay bakit? Need ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Carlo habang kumakain ng kwek-kwek. Oo, alam mo naman na imbiyerna ako sa taong yun dahil sa ginawa niya kay Kuya Joel. Ay bakla, ang tagal na nun Hindi ka pa nakaka-move on? Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyang pambubugbog sa kuya ko. Nakatanim na yun sa isip ko habang buhay at hindi ko siya mapapatawad. Galit ako sa kanya at kung nasaan man siya, mabulunan sana siya. Madapa siya, mamatay na sana siya. Inis na sabi ko sabay irap. Malakas yata ang boses ko kaya nakatingin sa akin ang mga taong nadaraanan namin. Hindi ko na lang sila pinansin. Bax, matagal na yun. At saka, kasalanan naman ni Kuya Joel kaya siya nabugbog. Alam mo naman yun, di ba? Pagpapaintindi ni Carlos sa akin. Yun na nga E di sana dinala na lang niya si Kuya Joel sa barangay at hindi niya na binugbog. Mas maiintindihan ko pa. Ganun talaga. Galit yung tao nun Mas galit ako sa kanya. Kaya hindi na ako papasok bukas. Nakangusong sabi ko. Ano? Nandahil lang dyan, hindi ka napapasok? Anong kabebehan yan, bakla? Hindi yun kabebehan, no? Galit ako doon sa tao at baka makagawa ko ng hindi maganda kapag lagi ko siyang nakikita. Kanina nga gusto ko siyang saksakin ng ballpen sa ngalangala Suminghap si Carlo. Grabe ka, bakla. Bakit ba? Bumuntong hininga si Carlo. Hindi mo naman siya palagi makikita. Bihira lang dumaan sa tindahan si Boss Raymond. Isang beses lang sa isang linggo. Minsan wala pa. Saka kapag dumadaan siya, saglitan lang. Sa office talaga siya dumediretso. Kahit na, ayoko magtrabaho sa kanya, no? Matigas na sabi ko. Pag-isipan mo muna ang desisyon mo, bakla. Marami kang mapapasukan dito pero hindi kasi lakas sa tindahan ang sasahurin mo. Sa tindahan, marami kang benefits na makukuha. Ikaw din. Hindi na ako nagsalita. Pagdating naman sa terminal ay sumakay na kami ng tricycle. Ibang topic na ang pinag-usapan namin. Nilapag ko ang mga plato sa mesa pati na rin ang mga kutsara at tinidor. Ako ang nagluto ngayon. Alam kong pagod si tatay at si Kuya Joel sa palaisdaan. Bumalik ako sa kalan at nagsali ng ulam sa malaking mangkok. Sinigang na bangus ang niluto ko. Iniuwi ito ni tatay at ni Kuya Joel. Bagong huli at buhay pa. Fresh na fresh kaya siguradong masarap. Nilapag ko na sa mesa ang mangkok at tinawag na si tatay at Kuya Joel. Tay, kuya, kakain na. Umupo na ako sa upuan at tinintay sila. Wow, mukhang masarap ang sinigang Bulalas ni Kuya Joel na umupo na rin kasunod si tatay. Masarap talaga yan, ako nagluto Pagmamayabang ko. Sigurado yan. Pagluluto ba naman ang pinag-aralan mo Sabi ni tatay. Kain na tayo? Unang sumandok si tatay tapos ako at si Kuya Joel. Sarap na sarap sila sa luto kong sinigang. Alam kong hindi bola iyon dahil kahit sa Manila, sarap na sarap din sila Tita Jeka sa luto ko kaya nga madalas akong paglutuin nila ng ulam noon. Pumuntong hininga ako. Medyo namimiss ko na sila. Medyo lang dahil na rin sa ginawa sa akin ni Tito Rudy na hanggang ngayon bangungot pa rin sa akin kapag naiisip ko. Ang pinaka namimiss ko lang ay si Ate Saning. Nagkakausap din kami sa chat. Ichinichismis niya sa akin ang mga nangyayari sa pamilya ni Tita Jeka. Gaya ng nangungonsumi si Tita Jeka sa pinsan kong si Maika dahil hindi pala pumapasok sa university at panilakwat siyang inaatupag. Wala naman akong interes malaman ang tungkol sa pinsan ko. Hindi ko nga siya friend sa social media Kamusta na pala ang pinapasukan mo, anak? Tanong ni tatay. Natigilan ako sa pagsubo at tumingin sa kanilang dalawa ni Kuya Joel. Tumingin din silang dalawa sa akin. Bakit, may problema ba, bunso? Tanong naman ni Kuya Joel. Napatingin na rin sa akin si tatay. Bumuntong hininga ako at nilapag ang kutsara. Hindi na po ako papasok doon bukas, tay. Kuya? Sabi, bakit naman, anak? Bakit, bunso? May nang away ba sa'yo doon?
Sulubong ang kilay na sabi ni Kuya Joel. Ngumuso ako. Kasi, si Boss Raymond pa lang may-ari ng tindahan. Nakasimangot na sabi ko. Parang sumama tuloy ang timpla ng kinakain ko. Oo nga, siya may-ari. Ani tatay. Alam niyo po tay? Tumawa si tatay. Oo naman, abay kilala ang tindahan niya at pagawaan ng pagkain ng manok. Numero 1 bilihan yan dito sa bayan natin at sa buong probinsya. Sikat na nga yan eh. Sabi ni tatay sa tonong parang proud na proud pa siya. Sumimangot ako. Bakit hindi niyo po sinabi agad sa akin tay? Kumunot ang noo ni tatay at ni Kuya Joel. Bakit Jenny? May problema ba? Opo tay, may problema. Di ba binugbog ni Boss Raymond si Kuya dati? Galit ako sa kanya. Ayoko magtrabaho sa kanya. Ayoko siya maging amo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho sa bayan. Sabi ko sabay subo ng kutsara. Natigilan naman silang dalawa. Matagal na yun anak ah. Hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya? Bakit hindi tay? Binugbog niya si kuya eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko yun. Hindi ko yun makakalimutan kaya hindi ko siya mapapatawad. Sa tuwing maalala ko ang eksenang iyon, ang kalunos-lunos na itsura noon ni Kuya Joel ay parang may kumukurot sa puso ko. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing maalala ko iyon. Inabot naman ni Kuya Joel ang ulo ko at bagyang ginulo ang buhok ko. Asus, sobrang mahal naman ako ni Bunso. Siyempre kuya kita eh. Ang kaaway mo, kaaway ko rin. Tumawa si Kuya Joel. Hindi ka pa rin nagbabago. Pero hindi ko naman kaaway si Boss Raymond. Anong hindi kaaway? Binugbog ka niya kuya no? Nakasimangot na sabi ko. Matagal na yun Bunso. Sa kasalanan ko naman kung bakit ako binugbog. Nagnakaw ako, di ba? Pero hindi ko na inulit yun. Pinagsisihan ko na nga yun eh. Bakas ang hiya sa boses ni Kuya Joel. Pero hindi ka pa rin niya dapat binugbog. Giit ko. Mabait si Raymond anak. Mukha lang siya nakakatakot dahil malaking tao siya pero mabait siya. Ayaw lang niya sa mga tao mapagsamantala. Ginagalang siya ng lahat ng taga San Isidro. Lahat na lumalapit sa kanya para manghingi ng tulong, tinutulungan niya. Malaki din ang naitulong niya sa atin nung namatay ang nanay mo. Tumulong siya sa pagpapalibing sa nanay mo. At tumulong din siya noon sa bayarin ko sa ospital. Dugtong pa ni Kuya Joel. Ngumuso ako. Parang gusto kong magtampo sa kanila. Ganun-ganun na lang yun. Dahil malaki ang naitulong ng tao, ayos ng lahat. Oo, may kasalanan si Kuya Joel pero maling-mali na binugbog niya si Kuya. Anak, nakaraan na iyon. Huwag ka nang magalit kay Raymond. Subukan mong kilalanin siya. Magugustuhan mo din siya. Sabi ni tatay. Tama si tatay Bunso, kaya huwag ka nang umalis sa tindahan. Nanulis ang uso ko sa sinabi ni Kuya Joel. Kaya kinagabihan, hindi ako makatulog agad sa kaiisip kung aalis ba ako sa tindahan o hindi. Pero kinabukasan ay gumayak na rin akong papasok. Akala ko hindi ka na talaga papasok eh. Sabi ni Carlo. Naisip ko rin kasi sayang din ang effort ko sa pag-a-apply. Buti naman at naisip mo yan. Saka isa pa matagal na yung tungkol kay Boss Raymond at kay Kuya Joel no? So move on na. Pumuntong hininga ako at umirap sa hangin. Basta, magtatrabaho na lang ako na maayos. Ganyan nga. Ayoko rin kasing isipin nila na isip bata ako pero hindi pa talaga ako nakaka-move on. Magpapaka-civil na lang ako kapag nagkaharap kami ng kapre ngayon. Sumakay na kami ni Carlos sa dumaang tricycle papuntang tindahan. 8:00 ang bukas ng tindahan at 5:00 naman nagsasara sa hapon. Pero ang pagawaan ay 24 oras ang bukas. Jenny, nilingon ko si Kuya Emil mula sa pag-aayos ng mga resibo sa counter. Seryoso mukha niya na lumapit sa akin. Bakit po Kuya Emil? Bumuntong hininga siya. Hindi maganda yung pinakita mong attitude sa harap ni Boss Raymond kahapon ha. Muntik na ako mapagalitan ng dahil sa'yo. Sinabi ko na nga lang na masama ang tiyan mo. Pero ayoko na mauulit yun. Bibigyan kita ng memo sa susunod. Kumagat labi ako at guilty dahil muntik na siyang mapagalitan kahapon. Di ko naman sinasadya. Nadala lang ako ng sama ng loob. Sorry po Kuya Emil, hindi na mauulit. Pero masama talaga ang tiyan ko kahapon. Palusot ko na lang sa huli. Tumango na lang si Kuya Emil. Yan kasi, kay bago-bago pa lang may attitude na. Hayaan mo nga siya Kuya Emil. Dapat sa may attitude, turuan ng leksyon. Sabat ni Kimberly. Parang nagpanting ang tenga ko. Tumingin ako kay Kimberly na nakaharap sa maliit niyang salamin at nag-aayos ng kilay. Kararating lang niya.
Tumingin din siya sa akin at nginisian ako. Ikaw naman, Kimberly. Ang tagal-tagal mo na dito, lagi ka pa late. Pangatlong araw mo nang late to ah. Dapat nga memohan din kita kung hindi mo lang tsahin ang isa sa HR. Bida-bida ka din masyado. Gigil mo ako eh. Tingnan mo nga, kararating mo pa lang nakaharap ka na naman sa salamin mo. Sermon ni Kuya Emil kay Kimberly. Ako naman ang umisi nang mawala ang ngisi ni Kimberly. Napahiya siya. Tumingin siya sa akin at nilakihan ko naman ang ngisi. Buti nga sa'yo. Inirapan naman niya ako. Ayusin yung mga trabaho niyo ha. Kayong mga boy, wag lagi nag-uumpukan. Nakikita kayo sa CCTV. Ako na naman na mapuputukan. No problema, Kuya Emil. Sabi ni Atong. Isa-isa nang dumating ang mga customer kaya balik trabaho na kami. Sa lumipas na mga araw ay naging maayos naman ang trabaho ko sa tindahan. Regular na ako. Naging kaklose ko na rin ang mga kasama ko. Maliban na lang kay Kimberly na hindi talaga ako bet. Ewan ko ba dun? Ang init ng dugo sa akin. Hindi ko naman inaano. Hindi ko na lang siya pinapansin pero kapag sumusobra na siya, pumapalag na ako. Tumitiklop naman siya. Si Nancy okay naman pero minsan hindi. May pagka-plastic kasi siya. Nauhuli ko madalas silang magbulungan at magsenyasa ni Kimberly tapos titingin sa akin at tatawa. Hindi ko na lang sila pinapansin. Okay na ako kay Lolit at Chinchin. At tungkol naman kay Boss Raymond, sabi ni Carlo, bihira lang daw pumupunta sa tindahan si Boss Raymond pero kabaliktaran naman yung sinabi niya. Madalas na siya dumadaan dito kasama ang mga aliporas niya na malalakas mang asar, lalo na si Kuya Pancho. Sibil lang ako makipag-usap kay Boss Raymond kapag kinakausap niya ako, pero kapag hindi siya nakatingin, iniirapan ko siya. Sibil lang ako makipag-usap kay Boss Raymond kapag kinakausap niya ako. Pero kapag hindi siya nakatingin, iniirapan ko siya. Naiinis pa rin ako sa kanya. Sasagot lang ako kapag tinatanong niya. Tungkol lang naman sa benta ang tinatanong niya tapos pupunta na siya sa opisina niya. Eto, may pamerienda si boss sa inyo. Untag ni Kuya Pancho nang pumasok ng tindahan. May bitbit siyang 5 box ng pizza at 2 malaking bilao na may takip na foil. Si Kuya Omar naman ay may bitbit na 5 malalaking bote ng soft drinks. Yun, the best talaga si Boss Raymond. Bulalas ni Atong. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ko dahil may libreng merienda at sosyal pa. Lagi namang may pamerienda si Boss Raymond kapag nandito. Isa din sinapansin ko, generous siya. Pinagkaguluhan na nga ng mga kasamahan ko ang pizza at bilao na palabok pala ang laman. Mukhang masarap ang palabok sa amoy pa lang at punong-puno pa ng toppings. Natakam tuloy ako.